sa lahat. Babaeng street sweeper sa Quezon City inundayan ng saksak. Ang lalaking suspect di tumigil kahit na nagmamakaawa na ang biktima. Sinubukan pang sumaklolo ng isang lalaki. Pero ang babae bumulagta na sa kalsada. Ang punot dulo ng brutal na pagpatay at iba pang detalye sa krimen, abangan maya-maya lang dito sa Frontline sa umaga. Ngayong October 2, kasama ang buong bersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Unang araw ng Certificate of Candidacy filing para sa 2025 elections naging maayos ayon sa COMELEC. Bagyong Julian nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero nag-iwan naman ng pinsala sa norte. Lalaki sa Maynila nag-aalok ng trabaho sa mga babae pero pag nagkita na ay bibigyan ng pampatulog at saka manggagahasa. Larong basketball ng mga lalaki sa Lapu-Lapu City na uwi sa bugbugan. Bus na puno ng mga estudyante at guro sa Thailand nasunog. Mahigit 20 patay. At netizens, kinagiliwan ng isang sniffer dog na parang nag-OJT pa lang. Kumbinsido ang pamilya ng hazing victim na si Atio Castillo na may pananagutan pa rin ang pamunuan ng University of Santo Tomas sa pagkamatay niya. Yan ay matapos hatulan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ang mga sangkot sa pagkamatay ni Castillo. Gusto rin nilang panagutin ang Dean ng Faculty of Civil Law na si Attorney Nilo Divina kahit ibinasura na noon ng Department of Justice ang kaso laban sa abogado. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Guilty beyond reasonable doubt. Yan ang hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 11 sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sangkot sa pagkamatay ng dating UST law freshman na si Horacio Asio Castillo III. Sa desisyon ng korte, nakitaan ng sapat na paglabag sa anti-hazing law sina Arvin Balag, Min Wei Chan, Axel Munro Hipe, Oliver John Audrey Onofre, Joshua Joriel Macabali, Ralph Trangia, Robin Ramos, Jose Miguel Salamat, Daniel Hans Matthew Rodrigo at Marcelino Bagdan. Hinatulan sila ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Pinagbabayad din sila ng kabuang halagang 461,800 pesos para sa actual expenses at tig 75,000 pesos na ibabayad naman sa pamilya Castillo para sa civil indemnity, moral damages at exemplary damages. 22 taong gulang lang si Asio Castillo nang mamatay dahil sa natamo niyang mga injury sa hazing. Kasunod ito ng pagdalo niya sa initiation rites ng Aegis Juris Fraternity noong 2017. 4 na oras pinagsusuntok at pinadel si Asio hanggang mag-collapse at tuluyang bawian ng buhay dahil hindi agad nadala sa ospital. Kaya sa korte emosyonal pero tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang mga magulang ni Asio. It's a long journey, 7 years. This is how we imagined it to be, na madadali namin ito dito. Those 7 years, I think for our son, it is worth it. You know, we all saw it from day one. We all had our doubts kung ano mangyayari. Sa kabila ng nakamit na hustisya, nanindigan din ang pamilya Castillo na may pananagutan ang UST at ang Dean ng Faculty of Civil Law na si Attorney Nilo Divina sa pagkamatay ni Asio. At this point, I would like to say that I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. The Civil Law Department, the Dean himself, failed to protect our son. I think it's about time
heads should roll in UST. Dati nang naghain ng kaso ang pamilya Castillo laban kay Attorney Divina pero ibinesura ito ng Department of Justice. Sa isang pahayag naman, inalmahan ni Attorney Divina ang pahayag ng pamilya Castillo at iginiit na hindi nagkulang ang UST at Faculty of Civil Law na protektahan ang kapakanan ng kanilang mga estudyante. Palagi raw prioridad ng universidad ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mahigit 30 aspirant ang nakapaghain na ng kanilang kandidatura sa pagkasenador at kinatawan ng mga party list sa unang araw ng filing kahapon. Ang ilan namang kilalang angkan sa politika sa mga probinsya kung hindi tatakbo ulit ay magpapalitan lang sa pwesto. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Maagang naghain kahapon ng kani-kanilang certificates of candidacy ang ilang kakandidato sa pagkasenador at kinatawan ng party list para sa 2025 midterm elections. Unang naghain ng COC ang re-electionist si Senator Francis Tolentino na kasama sa senatorial slate ng Administrasyong Marcos. Naghain din ng kandidatura sa pagkasenador si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa ilalim ng partidong Aksyon Demokratiko. Susubok din sa Senado ang kumandidato sa pagkapangulo noong 2022 na si Dr. at Attorney Jose Montemayor. Isa rin sa mga malalaking pangalan na naghain ng kandidatura kahapon si House Speaker Martin Romualdez. Muli siyang tatakbo bilang 1st District Representative ng Leyte para sa ikatlong termino. Sa party list race naman, muling susubok na makabalik sa Kamara ang Buhay at Bayan Muna na parehong natalo noong 2022. Re-electionist din ang Kabayan, AGAP at ACT-CIS party list. Habang gusto naman makakuha ng pwesto ng Ako OFW, Lingap, ang Bombero ng Pilipinas at Kamanggagawa party list groups. Ayon sa COMELEC, 117 party list groups ang inisyal na nagparehistro pero 42 ang tinanggal sa listahan at kinanselang registration dahil bigong sumunod sa requirements gaya ng paglahok sa preceding elections. Ilalabas namin ang bilang na 160 party list na makapagpa-participate sa darating na halalan. So yun po ay lubhari mas mababa doon sa bilang ng party list na nagpa-participate ng mga ilang nakaraang halalan. Suma total, umabot sa 17 kaagad ang nagpakita ng interes sa pagkasenador habang 15 naman ang sa party list sa unang araw ng COC filing kahapon. So far so good po. Walang untoward incident, normal ang filing natin ng candidacy at sana ganun lang mapanatili natin hanggang 8 ng Oktubre. Bukod sa national positions, inaabangan din ang mga magbabanggaan sa ilang lokal na posisyon. Sa Makati nga, naging emosyonal pa si Senator Nancy Binay nang mag-file ng COC sa pagkaalkalde kahapon. Aminado siyang may paksyon ngayon sa kanilang pamilya dahil posibleng makalaban niya si Congressman Luis Campos na asawa naman ng kapatid niya si Mayor Abby na tatakbo namang senador. Pamilya pa rin kami, di ba? And mas mangingibabaw yung pagiging pamilya namin. Sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Sa Cavite naman, naghain na rin ng COC ang re-electionist si Governor John Vic Remulla para sa kanyang huling termino bilang gobernador ng probinsya. Tatakbo na ring Vice Mayor ng Naik ang anak ni Justice Secretary Boying Remulla na si Jacinta Remulla. Isa pang kilalang angkan sa Cavite ang mga Revilla. Kahapon, nag-file na ng COC para sa kanilang ikalawang termino ang mag-inang Jolo Revilla at Lani Mercado Revilla para maging kinatawan ng 1st at 2nd District ng Cavite. Naghain na rin ng COC sina Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte at tatay niyang si 2nd District Representative El Rey Villafuerte. Magpapalitan ng mag-amang Villafuerte ng kanilang posisyon sa 2025 elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025, isa sa maagang dumating ay si Senator Amy Marcos. At live mula sa Manila Hotel, nagbabalik si Mon Gualvez. Mon, ano ang sitwasyon ngayon dyan? Andre, halos 20 na magmula kahapon hanggang ngayong umaga yung mga naghain na ng kanilang kandidatura para sa pagkasenador dito sa Tent City ng Manila Hotel. At isa nga, gaya ng nabanggit mo, sa pinakamaagang nagpunta rito ay ang re-electionist sa Senadora Amy Marcos. Mag-aalas 9 ng umaga nang dumating sa Senadora Amy Marcos para maghain ng kanyang kandidatura.
Matatandang isinama si Senadora Amy sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, pero nagdesisyon ng senadora na dumistansya sa alyansa. Nauna niyang sinabi na mananatili siyang independent, pero sa kalaunan ay nilinaw niyang mananatili pa rin na tatakbo sa ilalim ng Partido Nasyonalista ni dating Senador Manny Villar na kabilang din sa alyansa ng partido ni PBBM. Sinalubong si Senator Amy ng kanyang mga taga-suporta sa Quirino Grandstand nang may mga makukulay na windwheel na sinabayan pa ng tugtog ng banda. Present din sa kanyang filing ang dating unang ginang na si Imelda Marcos para magpakita ng suporta sa senadora. Kasama rin ang anak ni Senator Amy na sina Borget Michael Manotok. Samantala, bago naman kay Senator Amy, naghain din ng COC sa pagkasenador ang 70 anyos na si Inte Victoriano. Hindi na rin niya matandaan kung ito na ba ang kanyang ika-4 o ika-5 subok para tumakbo sa national post. Idineklara siyang nuisance candidate noong 2022 elections nung tumakbo siya sa pagkapangulo. Nagdesisyon daw ulit si Victoriano na tumakbo ulit dahil sa paniniwala raw niya sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauna nang sinabi ng COMELEC na tatanggapin naman nila ang lahat ng mga COC, maliban na lamang sa mga mali ang form at kulang-kulang na dokumento. Sa mga oras na ito, Andre, merong kasalukuyang pinoproseso na ang COMELEC doon sa kabilang side ng Tent City para sa kanilang mga inihahain na COC. Hindi natin ma-determine pa sa ngayon kung ito ba ay tatakbo sa pagkasenador o para naman ito sa party list. Like ngayon, kaka-announce lamang itong magsasalita ngayon dito sa harapan ng media ay tumatakbo para sa party list or naghain ng kanyang CONCAN or Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination itong naturang party list. Bukod dyan, ilan sa mga kilalang personalidad na nag-abisong maghahain ngayong araw ay sina re-electionist Senator Lito Lapid, kasama na rin sina former Senators Tito Soto at Ping Lacson, pati na rin si Makati Mayor Abby Binay at si Doc Willie Ong na noonang sinabi na ang maghahain ng kanyang candidacy ay ang kanyang misis. Balik sa iyo, Andre. Live mula sa Manila Hotel, maraming salamat, Mon Gualvez. Sa ibang balita, binasura ng Korte Suprema ang petisyon ni dating presidential spokesman Harry Roque na mabigyan siya ng proteksyon sa pamamagitan ng writ of amparo. Hanggang ngayon, hindi pa lumulutang si Roque sa kabila ng arrest order ng Kamara. Ayon sa Korte, hindi pinagbigyan ang petisyon ni Roque dahil hindi akma sa sitwasyon niya ang writ of amparo. Para lang daw kasi ito sa mga may banta sa kanilang buhay na taliwas naman daw sa sitwasyon ni Roque. Matatanda ang pinaaresto siya ng Quad Committee ng Kamara kaugnay sa investigasyon sa Pogo. Sa kabila nito, inobliga pa rin ng Korte ang Quadcom na magkomento sa petisyon ni Roque. Wala pang pahayag si Roque tungkol sa desisyon ng Korte. Anak niya mismo ang naghain ng petisyon noon sa SC para hilinging pigilan ang pag-aresto kay Roque ng Kamara at hindi na siya obligahing magsumite ng mga dokumento sa Quadcom. Kaabig naman muna tayo sa lagay ng panahon na kalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Julian. Huling namataan ng bagyo, 280 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Humina ito mula sa pagiging super typhoon at ngayon ay naging typhoon category na. Kumikilos ito ng mabagal pahilaga, hilagang kanluran. Posible raw maglandfall sa Taiwan mamayang gabi ang bagyo. Hindi naman na nakikita ng pag-asa na papasok itong muli ng PAR. Dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Julian, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, hilaga at kanlurang bahagi ng Ilocos Norte at hilagang kanlurang parte ng mainland Cagayan. Posible raw ang pag-ulan na may kasamang malakas na hangin sa mga lugar na yan. Mga kapatid, dahil po sa masamang panahon dulot ng Bagyong Julian, wala pa rin pasok sa ilang lugar sa bansa. Suspendido po ang klase sa lahat ng antas sa Uyugan, Batanes, Calayan, Cagayan at Abra. Wala rin pasok sa ilang lugar sa Ilocos Norte gaya ng Batac City, Curimao at Lawag City. Suspended din ang klase sa Bantay, Ilocos Sur. Mula preschool naman po hanggang senior high school ang class suspension sa Binmaley at Calasiao sa Pangasinan. Hanggang high school naman ang walang pasok sa Claveria, Cagayan. Sinailalim sa state of calamity ang Batanes dahil sa pinsalang iniwan ng Bagyong Julian. Mahigit 2,000 bahay ang nasira sa hagupit ng bagyo roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nagkalat kahapon ang mga sangang naputol sa gitna ng hagupit ng Bagyong Julian sa Basco, Batanes.
Nilipad din ang yerong bubong ng bahay na ito. Wasak din ang bubong ng San Jose de Obrero Church habang bumigay ang ilang bahagi ng kisame. Tumumba rin ang basketball ring sa isang court. Hindi na rin madaanan ng kalsadang ito matapos gumuho ng lupa sa bundok. Kinailangan na ng excavator para lang malinis ang daanan. Sa bayan naman ng Sabtang, humambalang sa daan ang isang posteng tumumba sa gitna ng bagyo. Nagkalat din ang mga punong pinadapa ng hangin at mga sangang naputol. Kahit ang ilang bangka ng mga mangingisda kung saan-saan napadpad ng tangayin ng bagyo. Poste at pundasyon na lang din ang natira sa ilang mga bahay sa probinsya. Nilipad kasi ng malakas na hangin ng mga yero at iba pang magagaang materyales na ginamit sa mga bahay. Sa initial assessment ng Batanes PDRRMC, lumabas na mahigit 2,400 ang napinsalang mga bahay sa probinsya. 60% ng mga ito totally damaged o hindi na maisasalba. Nasa 2,500 residents din ang kinailangang ilikas sa kasagsagan ng bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, street sweeper sa Quezon City tinadtad ng saksak dahil daw sa utang. Lalaking nag-aalok ng trabaho sa mga babae, ginagahasa raw ang kanyang mga ka-meet up na aplikante. At bus na puno ng mga estudyante at guro nasunog habang nasa biyahe sa Thailand. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Sa pool sa video ang walang habas na pananaksak sa isang street sweeper sa Quezon City. Ang biktima di pa raw kasi nababayaran ang 400 pesos na utang niya sa suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nagwawalis ang babaeng yan sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City umaga nitong Lunes. Maya-maya, dumating ang isang lalaki at kinausap ang babae. Pero makalipas ang saglit na pag-uusap, biglang naglabas ng kutsilyo ang lalaki, saka pinagsasaksak ang nagwawalis na babae. Agad namang sumaklolong isa pang lalaki at nakipagpambuno sa sospek para makuha ang patalim. Natumba ang dalawang lalaking nag-aagawan sa kutsilyo habang ang biktima bumulagta na rin sa kalsada. Tumulong na rin ang isa pang nakaputing lalaking na yan para hindi na makatakas ang sospek. Naisugod pa sa ospital ang 43 anyos na biktimang si Catherine Madrid. Pero idineklara ring dead on arrival. Nagtamo si Madrid ng ilang saksak sa katawan. Mismo ang taong bayan naman ang nagdala sa 76 anyos na suspect sa mga pulis. Nagkataon naman na matapos ang pananaksak, mayroon ng mga tao na dumadaan doon sa lugar at nakita yung actual na pananaksak. Kaya sila na rin mismo ang nag-hold dito sa suspect. Sa investigasyon, lumalabas na may utang ang biktima sa suspect. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Madrid ang sinapit niya nang dahil sa 400 pesos na utang. Sobrang hirap po talaga kasi halos apat po yung naiwan ng asawa ko tapos maliliit pa. Nakita nyo naman po yata yung bunso ko. Maliit lang po talaga yung namin. Nag-iisip din po ako kung paano ko ulit masisimulan yung pamilya ko Kung paano ako kung mag-a-adjust Siyempre, sobrang sakit ng ginawa niya, parang wala namang malaking kasalanan ng asawa ko Nakapiit na ngayon ng suspect na maharap sa kasong murder. Nanaksa ko kasi may utang sa akin ng utang sa bayan, siya nagbayad sa ilaw o sa Meralco. Hindi siya nagbayad, siningil ko, nagalit pa. Gusto kong paluin sa iyahang dalang walis o daspan. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa Maynila naman, arestado ang isang serial rapist. Ang modus ng suspect, mag-alok ng trabaho at saka gagahasain ang mga aplikanteng makikipagkita sa kanya. At ayon sa mga pulis, aabot daw sa 20 babae na ang nabiktima ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel.
Hindi na nakaimik ang 38 anyos na lalaking ito nang damputin ng mga pulis sa isang ospital sa Maynila nitong Biyernes. Siya si alias John Cedric, ang top 1 most wanted ng Manila Police District. Wanted ang suspect dahil sa panghahalay umano ng mga babae. Ayon sa mga pulis, paboritong target ni John Cedric yung mga naghahanap ng trabaho. Ang modus kasi ng suspect, magpanggap na babae, mag-chat sa mga target at mag-alok ng pagkakakitaan. Pagdating nung aplikante na babae, ang mangyari doon, nilalapitan niya tapos sinasabi niya na inutusan siya nung babaeng kachat nung itong dumating. Nagsasabi siya na nandun sa taas yung kausap mo, kaya ang gagawin natin, sumama ka na sa akin. Tapos doon, pinainom ng soft drinks, then nakatulog, ginawa na yung kahalayan, kinuna niya ng video yung eksena. Ginagamit daw ng suspect ang video ng biktima sa panghuhot ng pera. Ninanakaw rin daw ng suspect ang cellphone ng mga babae para gamitin sa paghahanap ng susunod niyang biktima. Hindi na niya mabilang kung ilan yung kanyang nabiktima. We are counting more than 15 to 20 na yung nabiktima niya. At isa pa doon, yung mga nabibiktima niya, kumukuha siya ng mga gamit. Parang trophy niya, parang souvenir niya, ganun. Itinanggi naman ng suspect ang mga paratang. Sa ngayon sir, gusto ko manahimik na lang din muna, pero isa lang po yung wala po akong ginawa tungkol doon sa mga binibintang nila sa akin na panggagahasa or ano man. Nasa kustodiya na ng Manila Police District si alias John Cedric. Maharap siya sa patong-patong na reklamo, kasama rito ang rape, robbery at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nauwi naman sa Rambula ng paliga ng basketball sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa viral video na nakuna nitong linggo, makikitang nagsuntukan at nagbatuhan pa ng mga upuan ang ilang player pati na nanonood sa laro. Humupa lang ang gulo nang may mga umawat na. Ayon sa PNP, nag-ugat ang rambulan sa simpleng pikunan ng ilang player. Wala pa namang nagsasampa ng reklamo pero nagdesisyon na ang Lapu-Lapu City Sports Commission na pagmultahin at i-ban ng 3 taon ng 2 teams na sangkot. Nasunog ng buhay ang 23 estudyante at gurong sakay ng school bus sa Bangkok, Thailand. Habang nagpakawala naman ng halos 200 missile ang Iran bilang atake sa Israel. Yan ang Frontline News Abroad ni Maricel Halili. Nagmistulang mga bulalakaw ang mga ilaw na yan mula sa kalangitan ng Amman, Jordan. Nasilayan din yan sa Tyre, Lebanon at sa West Bank. Pero ang totoo, yan ang mga missile na pinakawala ng Iran bilang atake sa Israel. Agad naman niyang tinabla ng Iron Dome ng Israel, katulong ng US Navy. Gamit ang sariling missiles, pinasabog nila sa ere ang mga bomba ng Iran. Sa taya ng Israeli Army, aabot sa halos 200 ballistic missile ang pinakawala ng Iran. Isa sa tinamaan niyan ang elementary school na Hedera. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng Israeli forces ang bilang ng mga nasaktan o nasawi dulot ng naturang pag-atake. Sa kabila niyan, todo ang selebrasyon ng Iranians sa nangyaring airstrike. Winagayway nila ang watawat ng Lebanon, Palestine, Iran at Hezbollah. Nagbanta naman ang Israeli Army naggaganti sa ginawang pambobomba. Giit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, pagbabayari nila ang Iran. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. Ayon sa Iranian official, galing ang utos na maglunsad ng pag-atake mula kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei bilang ganti sa Israel sa pag-atake sa Lebanon. Kinundi na naman ng Amerika at United Kingdom ang ginawang yan ng Iran.
Nagngangalit na apoy ang lumamon sa school bus na yan sa Bangkok, Thailand. Makikitang pilit inaapula ng mga rescuer ang nagliliyab na sasakyan kung saan 44 ang sakay. Karamihan dyan, elementary students, 19 ang nasagip, habang 23 bangkay naman ang na-recover matapos masunog ng buhay. Base sa investigasyon, bigla raw sumabog ang gulong ng bus sa highway na kinasalpok nito sa barrier na siyang nagsanhi ng sunog. Nangako namang tutulong ang gobyerno sa mga naulila. Sa Amerika, pumalo sa 140 ang death toll dahil sa bagyong Haileen, habang mahigit 100 naman ang nai-report na nawawala pa rin. Pero ayon sa US Homeland Security Advisor, posibleng pumalo sa 600 ang death toll. 1.8 million naman na mga bahay at establishmento ang wala pa ring kuryente. Posibleng taon pa raw bago makarecover ang mga nasirang establishmento dahil sa pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Aliw ang netizen sa isang sniffer dog na naispatan sa isang music festival. Isang maliit na aso kasi ang tumulong para sa pag-inspeksyon ng mga bag. Yun nga lang, parang kung nalilito pa siya sa kanyang ginagawa. Ayon sa uploader, sinabihan daw sila na ilagay sa lapag ang kanilang bag habang nakapila para maamoy ng dalang sniffer dog ng PDEA. Akala raw ng uploader malaking aso yung ilalabas pero laking gulat nila nang makitang Jack Russell Terrier pala. Natawa pa ang netizens dahil parang nadi-distract pa raw siya habang nasa duty. Hiri tuloy ng ilan, baka naman nag-OJT pa lang yan. Biro pa ng iba, baka nagsinungaling siya sa kanyang resume. Pero sabi naman ng ibang dog lovers sa comments, hindi dapat maliitin ang Jack Russell Terrier. Kasi iba raw ang kanilang pang-amoy, kaya magaling silang drug and bomb detection dogs. Yan yung aso ni Pacman. Malipakaw yan, tumatakbo. Pati yung Beagle, yung aso ko, malakas din sniffer dogs sila. Sila yung hunter dogs. Yes, yan. mga hound. Talagang, small but terrible, di ba? Talagang malakas ang pang-amoy. Uy, yan. Ganun nga mga sniff. At mga kapatid, yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.